Narito na sa ating linya si Attorney Christine Carmina Casey Manaog. Ganda. Casey artistahin ang pangalan ni attorney, di ba? Siya po ang legal counsel at tagapagsalita ng Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines o yung tinatawag po natin na COCOPEA. Ito po'y samahan ng mga private schools. Magandang hapon, Attorney Casey. Magandang hapon, Weng. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon. Pakipaliwanag nga po yung posisyon dito ng COCOPEA sa issue na naman ng ghost students. Kasi natatandaan ko, tayo rin mismong dalawa at nagkausap sa issue ng ghost students. Nung unang pumutok ang isyong ito, pero parang last year pa yon, di ba, Attorney Casey? Ngayon, muling nabuhay yung issue po ng ghost students. Yeah, actually, no, kasi yung recent na balita about the 12 schools na may alleged ghost students, yan yung resulta yan ng monitoring findings, no, from the previous school year. Ngayon, ang sa amin sa COCOPEA, of course, nakakalungkot na may mga ganitong private schools tayo. May mga private schools na ganito ang naging kumbaga practice or ang nangyari sa kanila. But ang sa amin naman kasi, lagi namin pinapaalahanan ang aming mga miyembro, and actually kahit ang mga ibang private schools na hindi sakop ng aming membership, is dapat mag-comply tayo sa DepEd regulations. Kasi ultimately, ang magbe-benefit sa mga programang ganito, no, is ang ating mga estudyante. Practically, basically, Attorney Casey, yung pag sinabi natin na ghost students na nakikinabang o mayroong nakinabang sa voucher program at nagkaroon ng ghost students, puro private schools ang involved dito kasi sila lang naman yung tumatanggap ng vouchers, hindi po ba? Yes. Yung kasi ang GASTEP program for the private schools yan. Opo. Or particularly for the students that are enrolled in the private school. Ngayon kasi ang I understand, no, baka may connotation kasi pag sinabing ghost students. Opo. Pero kasi may technical na definition ito under sa DepEd rules natin. Opo. Hindi porket na pag sinabing ghost students, hindi existing ang estudyante. Most often, ang findings natin dyan pag sinabing ghost students is may kakulangan sa mga dokumento to prove na lehitimong student ang naka-enroll sa isang school, no? And na-discover natin yan kasi nagkakandak nga tayo ng monitoring, nagkakandak ang DepEd kasama ang Private Education Assistance Committee o PEAC ng monitoring activities. So nakikita dyan, no, may mga findings na nag-submit ng list of students, pero may mga ilang students doon hindi talaga enrolled sa isang school. Ang nakita nila is naka-enroll siya sa ibang school. May iba naman na kulang ang forms, enrollment forms. So hindi ma-prove na actually enrolled ang student sa particular school na yon. Ganun siya. Not necessarily na ginawa-gawa lang ang student na yun. Kumbaga Basically, parang akala mo parang ghost employee na may pangalan pero wala talagang totoong empleyado na ibubulsa ng isang tao yung pera na para sa kanya supposedly. Hindi ganon. May mga students kasi ang bawat student may LRN yan, may learner reference number sila. So, yun, no? Yun yung ginagamit nating reference to ensure na may isang student talaga na naka-enroll. So meron talaga estudyante na naka-enroll, only that nakalista sa isang school pero hindi siya talaga doon naka-enroll kundi sa ibang school. May ibang ganong circumstances. Yung iba naman naka-enroll talaga sa school na yun, pero kulang ang dokumento niya. No? Pero may actual na estudyante nag-aaral at nakinabang doon sa voucher. Yes, oo. May mga ganong circumstances. Paano po nakakalusot yung ganon, Attorney Casey? Di ba bago ka bigyan ng voucher, una dapat kung ikaw ay estudyante naka-enroll sa isang school, kung ibigay yung voucher mo sa eskwelahan, dapat doon ka talaga naka-enroll kasi nakalista yun eh. Di ba may vetting process naman po? Tama. Ang kasi dyan, no, as a senior high school voucher program kasi natin, yung voucher, no, yung voucher amount, kumbaga nakadikit yan sa estudyante. Opo. So kahit saang school siya mag-enroll,
dala-dala niya yon, and pwede yun ma-bill o ma-submit ng school. Mhm. Kasi may another program tayo, no, under the GASPE program. It's what we call yung ESC program. Mm. Doon naman sa programa na yon, mas madaling ma-monitor ang mga beneficiaries kasi yung mismong school ang isa-certify ng PAC at ng DepEd Mm. to participate doon sa program. Okay. So, So, dalawang parte yun, pala oo. yon. Pwede yung voucher na ka-issue sa Mm-mm. pangalan ng estudyante or pwedeng direkta na sa school kung saan nakalista yung pangalan ng estudyante. Oo. Pero ano lang to, yung what I'm talking about, yung ESC, it's for the junior high school students natin. Opo. Iba kasi tong senior high school voucher natin, voucher program natin for senior high school students lang siya. Mhm. And yun nga, no, regardless kung certified ang school to participate in the senior high school voucher program, basta naka-enroll ang estudyante doon, Mhm. mabibill siya. Oo, Or mababayaran pa rin ng pwede siyang gobyerno. i-submit. Oo. Gaano ba Kaya ang proseso natin diyan is pag binil, so sinubmit yung list of students Mhm. ng isang school, magkakaroon ng parang monitoring activity or parang i-audit ngayon ng school kung Mm-mm. talaga bang mga lehitimong estudyante to. Sino So po pag hindi nag-audit? ma-prove, monitoring, ang nagmo-monitor niyan, may monitoring findings, activities dyan, ay Opo. ang PEAC in close collaboration with DepEd. Okay. So hindi ito yung school mismo na involve. Hindi, siyempre they cannot audit or they cannot monitor themselves. Kailangan independent body and outside of the school. Outside of the school. Okay. So kaya So natukoy na may independent body po ang PEAC. Gaano po ba kalaki ang voucher program? Halimbawa po, pag-usapan natin sa private school, gaano karami na estudyante on the average sa bawat school ang under voucher program? Kung per school ang pag-uusapan natin, nagva-vary talaga yan. Kasi may mga small schools, mid-size schools, and yung mga bigger schools natin, iba-iba yung enrollment. But ang masasabi ko, yung mga schools na nagpa-participate sa ating program, dun sa GASPE program, nasa 8,000 more or less schools. So madami talaga. Nationwide na po yung 8,000, ma'am. Nationwide na ito. Yes. Oo. Okay. Yes. Kaya kung titingnan natin, no, yung buong yung bigger picture, no, itong 12 schools that are under investigation ng DepEd, konti lang sila. But of course I'm not downplaying yung itong schools or yung ongoing investigation kasi kami din sa COCOPEA and of course yung mga private schools that are actually complying, we also don't want you mapaprejudice yung entire program just because Correct. of a few schools. No? Tama naman po yun. So, yes. So, talaga, binabantayan din namin, no, we're also checking in from time to time kung ano na yung proseso na Pero ma'am, nangyayari. ganito, ang tanong ay, kaninong fault ito? Kung halimbawa mag-iimbestiga ang DepEd, tutukuyin kung totoo o hindi yung sinasabing ghost students dito sa 12 schools na to. Whose fault would it be? Sino ang mananagot dito? Kung magkakaroon ng finding na liable ang school, Oo. no, it will be the school itself. So ang possible consequence doon is that they will either be suspended or terminated from the GASPE program. And of course, posible din na na maapektuhan yung authority to operate nila. Yung permit and recognition nila to operate a school. So yun yung mga possible consequences. Nakakalungkot lang yun, ma'am, kasi kung halimbawa mangyayari yun, mape-penalize yung school for whatever reason, o kung mapatunayan na at fault sila dito, maapektuhan yung mga estudyante. Na kung hindi nila kasalanan, tinanggap sila sa programa, pero iba yung, di ba, naging direksyon ng voucher program sa kanila, mahihinto ang pag-aaral. At hindi lang yung involved na estudyante, kundi the rest ng student ng isang school na pwedeng maipasara or masuspende ang kanilang programa.
Yes, I agree, I agree. Kaya we always remind our schools to comply with DepEd regulation. Mhm. Kasi kahit na let's say one incident lang to, but kasi malaking amount of public money ang involved. Correct, Of opo. course, the repercussions will also be serious or grave. Mm. And ang kailangan ang lagi din naming nire-remind ang aming schools is yung possible consequences ng nung ganong let's say lapse Mm. in the preparation of documents. So we always uh advocate for compliance talaga. Oo, kasi attorney, 'di ba, 'pag mag-e-enroll ka nga lang, hindi ka naman basta-basta matatanggap sa school ng hindi kumpleto requirements eh. Eh yung pa Mm-mm. kayang may involved na pondo ng gobyerno na libre ang edukasyon mo or part ng tuition mo, sasagutin ng pamahalaan. So all the more dapat na strict pagdating doon sa requirements, di po ba? Yes, I agree, I agree. Mm. Ano yan? Sige, go ahead. Tanong ko lang po kung halimbawa estudyante ako. Dati akong taga-public school, lilipat ako ng private school kasi for whatever reason, hindi na ako kayang tanggapin doon dahil masyado na marami estudyante. Lipat ako ng private Mm-mm. school. Paano po ako magiging qualified sa voucher program? Mm-mm. Actually, may categories of qualified learners. So Mm-mm. merong mga automatic na qualified, yan yung mga grade 10 completers natin Mhm. na nanggaling sa public school. Mhm. Tas yung iba naman kailangan mag-apply. Mga Mm-mm. voucher applicants sila. So ito yung mga grade 10 completers na hindi ESC grantees or hindi sila ESC grantees as a junior high school student. Mhm. May mga ganong categories tayo. Okay, and ano bang grade ang sakop na ng voucher program? Ang voucher program natin is for senior high school. So grades 11 and 12 yan. Yun. So hanggang dun lang. So kaya nga pag Mm-mm. matik kung halimbawa grade 10 ka, graduate ka na, pag junior high ka na, pwede ka na mag-apply dito. Pwede, Oo, oo. pero automatic yun kung halimbawa grade 10 graduate ka na, galing ka ng public school, lilipat ka ng private school. Yes, Oo. yes. Okay, ang payment po sa school ng voucher program ay pang isang buong taon na. After Oo. after na ng school For year. for ano yun, for the entire school year na po yun. Oo, oo. Ibig sabihin, after the school year na kompleto na yung school year. Yung pag-release ng funds, Yes po. depende yan kung kailan ma-release ng DepEd. Mm-mm. But DepEd naman has already streamlined their processes. So medyo mas mabilis yung pag-release ng funds ngayon. Mm-mm. Kumusta po ang monitoring din sa mga nag-aaral na estudyante via voucher program na ano ba to, nakakatapos ba sila talaga hanggang senior high? Or marami din na nagda-drop out? Kasi natanong ko po yun, Attorney Casey, kasi di ba libre ng edukasyon natin kahit hanggang tertiary sa public schools, and yet marami pa rin po ang nagda-drop out for ang dami-daming dahilan. Pero libre na edukasyon, di ba? Kulang ang pamasahe, Mm-mm. kulang ang mahirap sa buhay ang pamilya, hindi kaya ng pamilya na tustusan ng mga kailangan sa libro o kaya naman allowance. So, kaya tinatanong ko, same idea dito na libre ka na kung may voucher program ka or at least part of your tuition, pero nakakagraduate ba sila hanggang senior high? May mga siguro a few cases or a few students na hindi nakaka-graduate. Mhm. Not because hindi sila nagrantan ng uh, uh, subsidy under the GASI program, but for some other factor. Mm-mm. Yung mga nabanggit mo na Mm-mm. na 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 ibang gastusin, Yes. or let's say may mga problems in the family itself. So may mga na-encounter tayo na ganong instances or ganong students. But for the private schools naman, pag based on my experience, no, pag may mga ganong cases na na-encounter ang ating private schools, they extend certain kind of assistance. Mm-mm. No, like for example, napapansin na ang estudyante ay madalas uma-absent. So naapektuhan yung pag-aaral niya. Then binibigyan ng leeway to submit
requirements or nag-extend ng mga additional classes para matulungan siya. For Nakakapangilayang. finances naman, Opo. for finances, available yung mga scholarships. Mhm. So may mga ganong assistance programs ang ibang private schools. So kahit pa halimbawa under voucher program ka na, isang estudyante ka, meron pa rin, pwede ka pa rin pumasok sa scholarship ng school? Yes, may mga ganong Ah. schools tayo, no? Kasi ang subsidy under the GASPE program, sometimes it only covers a portion of the tuition fee. Mm-mm. So may mga students tayo na, let's say, very outstanding performing students. May available scholarship for them na they can avail. And of course, kasi ang scholarship, it's a program of the school, separate siya dun sa GASPE program. Ayun. Maganda ito. Sabi ni Ma'am Rosemary sa Facebook Live natin, I am so thankful kasi naka-avail ang anak ko ng voucher. Ang policy ng school, once naka-enroll ka, hindi ka na pwedeng lumipat or mag-drop kasi mawawala yung voucher mo. Tama yun, ma'am? Mhm. Well, actually, may ganyang schools tayo na na-encounter. Mm. Pero kasi, no, I guess most of the schools na may ganyang policy is that they want to ensure na tuloy-tuloy ang pag-aaral ng student. Yun. Hindi mapuputol. Nakakapanghinayang, di ba yun, attorney? Kasi kaya nabigyan ka na ng voucher, kahit pa paano malaki yung gastos ng gobyerno, sana nasasamantala yun hanggang to the fullest, hanggang magtapos ng pag-aaral. Kasi very few ang nabibigyan ng ganung pagkakataon, yung chance na part ng tuition mo ay sasagutin ng gobyerno eh. 'Di ba? Sana nasasamantala yun ng mga estudyante at ng kanilang pamilya. Yes, tama. Kaya we encourage students, no, na if qualified naman sila for the voucher benefit, and kaya naman nilang ma-augment yung, let's say, yung a few na matitira from the tuition fee, then enroll lang sila sa private school. Kasi of course we also want to extend yung kind of education that the private school system can offer to our Filipino learners. Oo. Pero ma'am, doon ba sa 12 na inimbestigahan ngayon ng DepEd, may member doon ng COCOPEA? Wala naman, no. Thankfully wala naman. Oo. But still, no, even if they are not members, we still want to see this through. Kasi yun nga, no, it does not only affect yung individual schools, no, that are currently under investigation, but it also reflects on the entire program. Totoo on yan. the entire GASPE program. Hindi, at saka doon sa mismong integridad ng private schools, hindi ba? Yes. Oo, Yes. parang educational institution kayo, hindi dapat nababahiran na ganitong klase ng issue ng anomaly and irregularity. So sana ma-maintain natin yung tiwala, hindi lang ng mga estudyante, kundi ng mga magulang, di ba, at ng community sa paaralan natin. Para po doon sa tingin ninyo sa COCOPEA, paano mariresolba ang ganitong issue sa private schools? Yung maiwasan po na naliligaw ang alinmang bahagi ng voucher program. Well, first of all, no, on our end, we always remind na may mga seminars, trainings, orientations that we encourage all schools to attend. Kasi it's the DepEd and the PAC conduct these seminars to remind them na kung ano yung mga kailangan i-comply. Kasi that's the first thing na I think kailangan natin i-emphasize. So long as the school is compliant, they don't have to worry about they don't have to worry na may makikitang findings sa kanila pag nag-conduct ng monitoring ang PAC and ang DepEd. And secondly, of course, kailangan lang natin mag-process ng mga lehitimong estudyante. Totoo 'yun. No, we just have to be fully compliant with DepEd regulation. Oo. Ayaw naman natin pahirapan yung mga estudyante at ng kanilang pamilya sa pagbibigay ng requirements. Kaya lang, government program po kasi ito, di ba? So kung kailangan ng tamang documentation, sa simula pa lang sundin na natin para pag na-audit yung programa, hindi kayo mawawalan sa dulo. Di ba? Katulad nun, kung halimbawa yung 12 eskwelahan na yun ay ma-penalize,
at matigil sila matanggalan sila ng lisensya to operate, di lahat ng estudyante doon ay apektado or matanggal sa kanila ang programa ng voucher, di lahat ng estudyanteng under voucher mawawalan ng benefits. Kawawa naman po. Susunod lang sana tayo sa process, di ba, Attorney Casey? Yes, tama yan. Okay, sige, babantayan po natin ito, attorney, at makikiisa kami dun sa pagmomonitor. Sana ba mabalikan natin ito, lalo na kung may findings na dun sa 12. Hinihintay na lang natin syempre yung kilis dito ng Department of Education, lalo na yung findings. At syempre, pag-uusapan natin ito palagi para mulat ang tao sa issue ng voucher program. Kasi marami din, ma'am, na ang mga estudyante na hindi nila ito alam. So, hindi nila alam na meron pala silang benepisyo na pwedeng pakinabangan sa programa pong ito ng gobyerno. Yeah, kailangan natin i-raise yung awareness for the GASPE program para ma-avail din siya ng mga deserving and qualified students natin. Totoo yan, ma'am. At magandang napapanatili na natin educated yung ating mga kabataan. Nakakalungkot lang yung libre na edukasyon pero hindi pa rin natatapos. Ang dami pa rin dropout at out-school youth. Nakakahiya naman sa lahing Pilipino na dumarami tayo, tumatanda tayo pero uneducated naman ang bagong henerasyon. Di ba, ma'am? Yes, I agree. Salamat po sa oras, Attorney Casey. Maraming salamat, Weng. Thank you at magandang hapon po sa inyo. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.